At kaugnay pa rin na nangyayaring tensyon sa Zamboanga, balikan naman natin si Jocelyn Alvarez ng PIA Zamboanga para sa pinaka-latest na update. Jocelyn, kumusta na ang sitwasyon dyan? Magandang hapon muli dyan sa inyo. Sa ngayon po, naghahanda po ang ating mga authorities para dalhan ang mga pagkain po ang ating mga evacuees. Umabot na po sa 1,446. Lahat po sila ay naka-station po or nandun po sila naka-occupy sa Grandstand or sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. May nakita po tayo kanina mga tinapay na binabalot at dinadala po doon sa kanila. Dahil marami po nagre-reklamo na yun nga po, gutom sila dahil kanina umaga pa po ng 4:30 nung nagsimula yung bakbakan between the military and MNLF po. Nakiusap din po si Mayor Climaco sa ating Zamboanga City Electric Cooperative or SAMTELCO na to exert all efforts to prevent power interruptions or curtailment po dito sa Zamboanga while the situation is still unresolved po. Kasi alam naman po natin na dito po sa Zamboanga meron po tayong sectional blackout. So ito po yung hiningi niya sa SAMTELCO na sana wag po munang mag-power interruption habang hindi pa po nare-resolve ang sitwasyon. Samantala, inaantay pa po ng ating local officials ang pagdating ng ating DILG Secretary Marojas para po ma-oversee or ma-assess itong situation dito sa Zamboanga City po. Sa ngayon po, yung mga 20 hostages na hawak pa rin ng MNLF group sa Santa Catalina at yung 200 hostages din na hawak ng MNLF group sa Pampang, sa ngayon wala pa po rin tayo naririnig na update sa kanila. Nandun pa rin po sila. Hindi ba natin alam kung nakalabas na ba sila. Pero sa ngayon, sa mga areas affected, doon sa 5 barangays na affected o hawak ng MNLF, wala po pwedeng pumasok o lumabas ng barangay na yon. Kasi po nakakordon pa rin po hanggang ngayon yung MNLF po. Sa ngayon po, yun po yung latest happening dito sa Zamboanga City. Maraming salamat si Jocelyn.